Hi! Ako nga pala si Ivan, aka Tanggol, Gol for short. Bago ko umpisan tong video na to, salamat sa lahat ng bumati kahit hindi ko naman kaarawan. Totoo, hindi ko talaga birthday ngayon. Ginawa ko to para sa taong espesyal sa buhay ko. Tara, umpisahan na natin. Nga pala, bago pa lang ako sa larangan na to, kaya pagpasensyahan mo na kung pangit yung animation ko. Pero sana, magustuhan mo. Paano nga ba manligaw? Sino na dyan ang naligawan? Sino ang mga naliligaw ngayon? Tara, pag-usapan natin kung ano-ano yung mga style ng mga nanliligaw. Oh, wala munang magpapa-RP para mapanood natin ng maayos tong video na ginawa ko. Game na agad! Unang manliligaw. Rapido style. Ito yung mga lalaking kahit 2 oras pa lang kayo nag-uusap, gusto mo na agad makuha si ate girl. Alam mo ba, Gracia? Simula nang nakilala kita, mahal na agad kita. Pwede bang tayo na? Puking ina, kupal ka ba, boss? Pangalawang manliligaw, pasikat style. Ito yung dadaanin mo sa pasikat para mapansin ka ni crush. Talian agad kita. Send sports car. Send 10k RP. Lahat ng gift halos ibigay mo na. Mapansin ka lang ni crush. Pangatlong manliligaw, singeries style. Gagamitin niya yung talent niya sa pagkanta. Minsan, maglalabas pa yan ng gitara para lalo kang ma-inlove. Pang-apat, manliligaw, secret style. Ito yung mga stalker, yung mga mahiyain. Dadaanin sa patingin-tingin lang, susundan mo kahit saan pumunta. Tapos minsan, mga simpleng parinig lang. Gusto kita. Kalaro sa mic grab. Pang-limang manliligaw. Sobrang common na nito. Ito yung tinatawag na best friend style. Ito yung diskarte na pag alam mong medyo tagilid ka kay crush, gagawin mo munang BFF. Medyo mahaba ang process ng style na to. Mataas rin ang chance na sabihan ka na, friends lang talaga eh. At marami pang iba. Sobrang daming style ng panliligaw. Di rin nga ako expert sa panliligaw eh. Sa totoo lang, pag gusto ko yung babae, natutorpe ako. Hindi ko alam ano ang gagawin ko, paano mag first move at ano ang sasabihin ko. Basta ako, pag gusto ko ang isang tao, pinaparamdam ko na espesyal siya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Napakarami kasing hindrance, pero mas marami akong nakikitang dahilan para mahalin ka. Siya si Rosie, ang babaeng sobrang busy. Ang babaeng manok na mahanginan lang ay tulog. Kung tatanungin mo ako kung anong nagustuhan ko sa'yo, sige, umpisa natin sa physical appearance. Alam ko maraming nagkakagusto sa'yo. Siguro hindi na bago sa'yo marinig na maganda ka. Pero sobrang ganda talaga ng mga ngiti mo. Yung tawa mo, gustong gusto kong naririnig yan. Yung mga mata mo, parang nangungusap. At kung usapang pasiksihan lang, 8 ka, bossing. Doon naman tayo sa personality mo. Gusto kita dahil maabilidad ka, matalino ka. Tanda mo ba yung anong Tagalog ng clinic? At ikaw nakasagot nun, ang galing mo dun. Gusto kita dahil nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko. Kasi marami na rin akong babaeng na nakausap pero hindi sila nakaka-relate sa mga sinasabi ko. Pero di ko naman sila masisisi dun. Baka iba lang yung trip nila sa buhay. Tapos gusto ko rin yung may mga alam ka na hindi ko alam. Like, dun sa femur, sa loob ng 30 years kong nabubuhay sa mundo, sa'yo ko lang nalaman yun. Leg bone lang ang alam ko dun eh. Kasi di ko trip yung pag may kausap ako. Ako lang palagi yung nagsasalita. Gusto ko rin marinig yung insights ng kausap ko. Bookworm ka kasi. Ayoko yung pag may kausap ako na nag-a-agree lang sa akin like nung nag-uusap kami ni Pretty Ann. Gustong gusto ko yung ganun tapos on point. Kasi malay natin may mga pananaw ako sa buhay na mali pala ako.
Pero pag may narinig ako sa'yo, babalansin ko. And marirealize ko na ay mali pala yung pananaw ko na yon. Gusto ko yung buong ikaw mismo. Kung ano ang meron at kulang sa'yo. Tanggap ko lahat yon, kahit pa yung past mo. Hindi naman tayo mabubuo kung hindi dahil sa past. Kaya merong present dahil regalo ito ng mga maling kahapon. So, yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa'yo. Kasi napaka-green flag mo. Focus ka sa career mo, may goal ka sa buhay, and napaka-independent mo. Hindi ka madaling ma-distract sa mga bagay-bagay. Proud na proud ako sa'yo kung nasan ka ngayon, sa lahat ng achievements mo, sa lahat ng ginagawa mo. Lagi lang ako nandito, susuporta sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, pinasok ko ang mundo mo, kaya obligasyon kong intindihin ka at iparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka. Ito ang distansyang pagitan natin. Pero kahit sobrang layo natin sa isa't isa, ikaw ang nagiging rason sa bawat pagngiti ko sa kada araw. Alam ko sobrang mahirap ang LDR. Doble effort ang kinakailangan para mag-work ito. Kahit libo-libo pa yung distansyang namamagitan sa atin, mananatiling faithful ako sa'yo. Ikaw ang natatangi sa mga mata ko. Sisikapin kong maging better para sa'yo. Salamat dahil pinaramdam mo rin sa akin na espesyal ako sa'yo, na may halaga rin ako sa'yo. Salamat kasi kinumpleto mo ako. Salamat sa pagtanggap sa kung ano ako. Alam mo naman siguro kung ano yung tinutukoy ko. Pasensya ka na kung sinabi kong birthday ko ngayon. Ito lang yung nakikita kong paraan para sabihin lahat ng ito. I'll listen to my heart this time, so I lay it on the line. I know that what I found is once in a lifetime. I know there's no way out, 'cause it's once in a lifetime. Oh, I've always been so lonely. No one there for me to hold. Every night was just so cold. Oh, don't get me wrong, I've been around, but I've resigned myself to thinking mine is just another story, often told. Oh, I've heard it all before. Find it so called love, you leave it behind. But now I feel so sure. I'll listen to my heart this time, so I lay it on the line. I know that what I found is once in a lifetime. I know there's no way out, 'cause it's once in a lifetime. In a lifetime. I know there's no way out, 'cause it's one